Nagbabala ang isang public health expert sa publiko sa paggamit ng intravenous o IV vitamin C drip. Ayon kay Dr. Tony Liachon, delikado ito sa kidney kapag sumobra sa gamit o baka magkaroon ng allergic reaction ang isang tao. Dagdag pa ni Liachon, sa katunayan, wala nga raw public clinical trials ang IV drip at walang pruweba na epektibo ito sa pagpapaputi, batay sa Department of Health at FDA. Sabi pa ng doktor, tiyak na mas delikado pa ito kung wala ring presensya ng doktor habang ginagawa ang isang IV drip. Base sa FDA at saka sa Department of Health, walang published clinical trials na effective to for skin whitening. So, hindi dapat natin sila ginagamit for that. Iisa lang ho ang approval ng glutathione, adjunct therapy ho sa isang chemotherapy. Pero never po siya na indicated po para po sa pagpapaputi. Ang intravenous naman na vitamin C, pagka sumobra ka, pwede ka ma-dialysis kasi magpo-form ka ng kidney stones. So itong mga ginagawa nila na nasa parlor, sa spa, sa bahay, nakaswero pa, delikado to. Sabi pa ni Liachon, dahil sa laking impluwensya ng internet at social media sa mga ginagawa sa balat, dapat tumapil na ang DOH upang mapigilan ang mga ito. Wala naman daw kasing patunay na may magandang epekto sa katawan ang mga gumagawa ng IV drip. Kasi po pag bumili po kayo ng gamot, mga kababayan, kung nakikinig po kayo, meron ng package insert yun. Ang tawag doon ay product label. Nakalagay po doon kung ano po ang inaproban ng FDA na paggagamitan ninyo. Nandun din ang dose, nandun ho yung manufacturer. Ngayon, wala ho yan sa lahat ngayon kasi everybody is using that. Akala nila tama. Until pumutok ho ito na ang laki pala ho talaga ng problema, negosyo, online selling, regulatory and safety issues being violated, na dapat talaga mag-enforce ang Department of Health at FDA regarding this issue. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.